Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan puntahan dito sa Japan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Siyempre po muli tayong tatalakay ng mga mahalagang paksa na ating po pag-uusapan ngayong gabi. At sa bayan po ay napapakinggan tayo via live streaming sa FB. Sa mga nanonood po ng ating palatuntunan, sa gawing kanan po ng ating live stream, meron po tayong chat room. I-type lamang po ang mga reaksyon ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nanonood po o nakikinig sa ating himpilan, para po sa inyong mga reaksyon, maaari kayong tumawag at mag-text sa 0915-707-0625. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Philippine Ambassador sa United Nations ay pinagsabihan po ni Boy Finger Locsin na bumoto para sa kandidato ng China sa International Criminal Court of Justice. At pinagsabihan po sa pangalawang pagkakataon ng Korte Suprema, bilang warning, ito pong kampo ni Bongbong Marcos at ni Vice President Leni Robredo tungkol po sa pagpapakawala ng kanilang pahayag sa publiko kaugnay ng protesta sa eleksyon ni Bongbong Marcos. At ito hong Malacanang mga kaibigan ay nagsabi na ito raw pong resulta ng eleksyon ay isang public interest. Kaya para na rin nilang sinabi mga kaibigan na suportado nila yung pong motion na mag-inhibit itong si Associate Justice Marvic Leonen sa protesta ni Bongbong Marcos. Ipinagtataka naman ng mga senador o ng ilang mambabatas kung bakit ito pong si Mariñas ang itinurong utak ng pastillas scam o scheme sa Bureau of Immigration ay hindi po kasama sa mga pinadalo sa Malacanang. Hindi raw po palabas lang Hindi raw isang palabas lang. Ito pong banta ni Pangulong Digongyo na pakainin ng pastillas yung pong mga mga kawani ng Bureau of Immigration na kinasuhan. Hindi raw palabas na sila'y pakakainin ng pastillas na may kasamang pera. Hindi nyo ba alam, spinach nila yung pera? Si Papay, spinach, di ba? Ang kinakain para lumakas. Yung mga taga-immigration na yan lumalakas yan pagka pera Meron na pong bagong NCRPO chip kapalit nitong itinalagang chief PNP na si Dibold Sinas. Walang iba kundi si General Danao ang siyang mauupo ngayon na NCRPO chief. Ayon po yan kay Anyong walang kwenta
ng DILG na po. At ayon pa rin kay Anyo, si Sinas daw na bagong hepe ng PNP, nagsisimula sa kanyang clean slate bilang bagong hepe ng pambansang kapulisan. Kapulisan ang sabi ko, hindi katulisan. Bueno, yan po ilan lamang sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ayon po dito kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Teddy Boy Finger Locsin Jr. Inatasan daw po niya yung Philippine mission sa United Nation. Yung ating ambassador, kasi sa United Nation may mga ambassador dyan na untitled. Bilang kinatawan ng mga bansa na miyembro. Para sila o para bumoto sa kandidato ng China sa International Court of Justice. Ayan. Itong ICJ, binubuo po ito ng 15 katao na nagsisilbi bilang pinakamataas na hukuman na siyang lumulutas sa mga usaping legal sa pagitan ng mga bansa at para bigyan ng advisory opinion tungkol sa legal matters na idinudulog sa kanila ng iba't ibang tanggapan ng United Nation. Merong 5 pwesto sa ICJ na mababakante po sa susunod na taon. At 8 sa mga kandidato o dun sa 8 kandidato, 4 po ang incumbent judges na meron pong 9 na taon na termino na mag-i-expire sa 2021. Ibig sabihin, 4 po ang mababakante doon sa 15 hukom ng International Criminal o ng International Court of Justice ng United Nations. Itong incumbent, yung kasalukuyan na Vice President po ay si Su Hangkin na nagmula po sa China at nahalal siya sa International Criminal Court of Justice noong 2010. Siya ay kabilang sa mga nagnanais po na muling maiboto o maihalal. Ito po'y sa November 11, bukas na ito. Di ba? Ngayon po, mga kaibigan, isipin ninyo itong si Teddy Boy Finger ay inuutusan yung ating foreign mission. Kaya wala na pong itatago dito Di ba? Halos lahat po ng disipulo ni Presidente Digongyo, mga kaibigan, ay boto po lahat yan, sila'y inuutusan na kumampi, pumanig sa China.
O pagkatapos sasabihin yun daw ano natin, yun daw kung si Biden daw ang mauupo, mga kaibigan, kinongratulate na nila, di ba? Na si Biden na kwan daw, sana raw magpatuloy yung pagbabantay ng mga bansa para sa kapakanan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Anong klaseng mga double talk ito, mga kaibigan, di ba? Halatang-halata na, doble kare. Sus Mariosep, mga kaibigan, sipin mo, inuutusan yung pong ambassador ng United Nations, ng Pilipinas sa United Nations, para iboto yung kandidato ng China, imbes na gawing kandidato yung pong Pilipinas. Di ba? Dapat yung magkaroon ng kinatawan dyan ng Pilipinas kasi natatandaan natin si dating senador Miriam Defensor Santiago naging kandidato dyan sa ICJ, mga kaibigan. Pero dahil sa mga pagtutol siguro ng kung sino-sino, hindi ho natuloy na maging miyembro ng ICJ itong si dating senadora Miriam Defensor Santiago, mga kaibigan. Hindi naman binabanggit dito kung sino yung ugok ambassador natin sa United Nations, mga kaibigan. Hindi binabanggit kung sino yung animal. Kung sino yung inuutusan na yan ni Locsin. Dapat binanggit nila pangalan nito. Hindi ba, mga kaibigan? Wala na tayo talagang ang pag-asa, ang mga Pilipino, na tayo po ay makapanindigan laban sa China, sapagkat ang gobyerno natin talagang tahasang ibinenta na po tayo sa China. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sa kasasabi lang ni Bongbong Marcos na siya po ay walang kinalaman doon sa pinaggagawa nitong si Kalida ng Solgen, at saka itong sino yung abogado? Abogado? Si Bobo. Ano pangalan nun? Si Gadong, mga kaibigan. Wala raw siyang kinalaman. Pero ngayon, itong si Bongbong Marcos ay hiniling sa Korte Suprema na itong si Associate Justice Marvic Leonen ay mag-inhibit o bumitaw doon sa kanyang protesta labang kay Vice President Leni Robredo, mga kaibigan. Itong kanilang isinumiting motion, ang tawag po nila rito ay Urgent Omnibus Motion, mga kaibigan. At nais nila na itong si Leonen ay mag-inhibit o bumitaw diyan po sa kanilang protesta bilang isa sa mga nakaupo na miyembro ng Presidential Electoral Tribunal, yung PET. Kasi po yung protesta para sa presidente tsaka sa vice president, yan po ay idinudulog pagkatapos ng eleksyon sa Presidential Electoral Tribunal. Kung tawagin PET, ito'y Duterte's PET. Mga kaibigan, di ba? PET, PET. Duterte's PET.
yung electoral tribunal na yan. Ngayon, ito pong PET na ito ay binubuo o ang mga miyembro nito, yung buong Supreme Court, sila rin, mga kaibigan. So, sabi rito ni Marcos, ni Bongbong, ito daw, mga pahayag ni Leonen laban kay yumaong Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang dissenting opinion tungkol dun sa burol. Ito na, mga kaibigan, doon sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos, di umano ay nagpapakita ito ng pagiging bias, mga kaibigan, and partiality laban sa kanilang pamilya. Yun ang sinasabi natin mga kaibigan. Baguhin mo muna yung batas, Bongbong. Di ba? Una, hindi ka pa presidente. So, hindi mo magagawa yan. At saka, unang-unang pansinin nyo rito, malapit na na matapos itong kasalukuyang administrasyon, di ba? Na-dismiss na yung dalawang kaso at yung natitirang kaso na lang, yung sinasabing may failure of election sa Mindanao. Pero nagpahayag ang COMELEC, sinabi ng COMELEC na dapat maging maingat ang Korte Suprema sa pagdidesisyon sa kasong ito sapagkat ang sabi ng COMELEC, walang failure of election na naganap o nangyari sa Mindanao, mga kaibigan. So ngayon, sinasabi ni Bongbong naman, dahil siguro matindi yung naging yung sinabi ng COMELEC, matindi yun. Malaki ang bentahan nun para ma-dismiss itong kaso nila laban sa na nagsasabing nagkaroon daw ng failure of election sa Mindanao. Ibig sabihin pagka ito dinesisyonan, COMELEC na nagsasabi, di ba? Pagka ito'y dinesisyonan ng pabor kay Bongbong, siguradong lutong Macau yan, di ba? Kasi COMELEC mismo nagsasabi, sino ba ang nagsusupervise ng eleksyon sa buong Pilipinas? Hindi ba sila yung authority ron sa eleksyon? So mga kaibigan, matibay yun. So kapag mahirap baluktutin at pag binaluktot ng Korte Suprema yan, halatang halata, mga kaibigan. Kaya, ang ginagawa nila ngayon, another diversionary tactic na naman para makapanlamang. Di ba? Ang gusto ay mapaboran sila ng desisyon. At para mapaboran sila ng desisyon, ito nga po ang kanilang ginawang hakbang, mag-file ng motion para itong si Justice Leonen ay bumitaw bilang ponente nitong kaso kasi siya ang ponente ritong naitalagay, mga kaibigan nagsumulat ng desisyon. Ngayon, itong sinasabi ni Bongbong na bias, alam nyo, ang Korte Suprema, ano yan kahit ano pa ang sabihin mo, yun nga masama ang Korte Suprema, kay mali ang desisyon yan, hindi naman yan nakabase lamang sa ponensya o dun sa ponente kung sino ang susulat ng desisyon. Bakit ito? Kasi halimbawa, ito si Leonen ang susulat ng desisyon sa kanya na itoka ito, mga kaibigan. Itong si Leonen, yung ano man ang magiging desisyon niya,
pagbobotohan pa yun ng Korte Suprema. Kaya mauuwi ang anuman desisyon ng Korte Suprema dun sa tinatawag na numbers game. Kung sino ang, halimbawa, kayo ba sang-ayon? Di ba? Ginawa ni Leonie ng desisyon. Ano man ang desisyon niya, boboto sila. 15 sila mga kaibigan sa Korte Suprema Kasama Chief Justice, 15 silang lahat. Merong tinatawag na dissenting opinion. Yung kontra, mga kaibigan, hindi sang-ayon. Ngayon, itong hindi sang-ayon yung opinion, yung dissenting opinion na tinatawag, katulad din nung ponensya na ang mangyayari po ay ipababasa rin lahat sa mga maestrado ng Korte Suprema at pwede silang mamili ng kanilang boto. Di ba? Kung, halimbawa ako, gusto ko mag-dissent, susulat ako ng dissenting opinion. Tapos yung dissenting opinion ko, kamukha nung ponensya, ipapakita rin yan, ipababasa rin sa mga maestrado ng Korte Suprema at doon sila pipirma. Di ba? Pipirma sila kung sila doon sa ponensya, kung sila ay sang-ayon, concur, o kaya ay dissent. Yan ang gagawing botohan dyan. Doon mo ngayon makikita ang bilang, mga kaibigan, kung sino ang pabor sa ponensya o kung sino ang pabor sa dissenting opinion. Ngayon, mga kaibigan, kapag ka yung dissenting ang mas maraming nakuhang boto, ibig sabihin, yun ang mananalo. Hindi ba? At pagka yung dissenting opinion ang nakakuha ng mas maraming boto at nanalo yun, mga kaibigan, ang mangyayari po, yun ang magiging ponensya. Mababaliktad ngayon, mga kaibigan. Ang lalabas, hindi na yung totoong natukahan na magponente sa kaso ang siyang ponente. Ang lalabas na ponente ngayon, yung dissenting. Ganun ho yan mga kaibigan So, ang sinasabi ang paratang ni Bongbong Marcos, ayaw niya kasi nung tinatawag niyang bias. Partial daw ito laban sa kanilang pamilya. Dahil itong si Marvic Leonen bumoto ng kontra sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Yun ang katwiran niya. Kaya ang gusto niya ay mag-inhibit dahil hindi ito patas. Yun ang ibig sabihin. Ibig niya sabihin, meron na siyang mindset itong si Marvic Leonen. Talagang ganon, mga kaibigan. Sila nga may mindset din Pagka hindi sumang-ayon sa gusto nila at kumontra sa gusto nila, inhibit ka. Di ba? Mga kaibigan. Bias ka. Pagka hindi ka sumang-ayon sa kanila, ungas ito, mga kaibigan. Di ba? Kaya nakita ninyo, sinasabi ko sa inyo, tapatan. Hindi ako nahihiya. Kasi sarili ko to Kayo rin, may sarili kayong opinyon. At wala akong pakialam doon. Dapat ganon. Huwag tayong magpakialaman. Gusto ko yun Di ba? Katulad ko, gusto ko si Marcos. Pero sa anak niya, hindi ako boto dyan. Sa anak niya. Iba yung tatay niya, iba siya. Kaya, in the same manner, dapat, kung bilib ka kay Ninoy, katulad ko, bilib din ako kay Ninoy. Pero hindi ako bilib doon sa mga anak niya. Di ba? Bumilib ako, nagkamali pa ako ng pagbilib mga kaibigan. Kasi po, hindi na tayo matatapos. Iikot ang mundo ng mga Pilipino habang buhay sa Marcos at Aquino. Di ba yan natin? Di ba?
Pero yung sasabihin natin, dahil ikaw Marcos, wala kang kwenta. Dapat yun, matigil na yun. At yun ay mangyayari lamang kung tayong mga Pilipino, merong bukas na isipan at mabuting hangarin para sa ating bansa at sa mamamayan. Ano yun? Na dapat ang susunod na maging Pangulo ng Pilipinas ay hindi na nabibilang dito sa kung kaninong panig nila Marcos at ni Aquino, mga kaibigan. Sapagkat hindi na tayo matatapos, ano na to, personalan na. Habang buhay na lang, pag-aawayan natin si Marcos at si Aquino, mga kaibigan, hindi na tayo makakamove on, hindi na makakabangon ng bansa. Wala naman doon ang problema natin. Ngayon, ang kinakaharap natin problema ngayon ay ang China, mga kaibigan. At ang problemang yan ay hindi lamang problema natin, kundi problema yan ng buong mundo. Ngayon, mga kaibigan, mas lalo tayo. Kasi tayo ang tayo ang nilalapastangang derechahan nitong mga inchik at nitong mga nasa administrasyon nakakampi ng inchik na umaangkin sa ating mga teritoryo. Hindi lang yun. Sabi ko nga sa inyo, doon na tayo talaga patungo sapagkat ang mga ipinatutupad na patakaran dito, kung ano na, unti-unti nang ipinatutupad dito sa Pilipinas, yung mga patakaran sa China. Katulad ng gusto nilang mangyari sa Taiwan, sa Hong Kong, yung ginawa nila, binaboy nila yung Hong Kong, di ba? At ganun din po ang kanilang ginagawa dito po sa anong tawag mo diyan? Sa Pilipinas, dito sa ating bansa. Ngayon, yan ang ano natin, yan ang problema ngayon nating mga Pilipino. Wag na ho tayong yung mamalagi doon sa ganung paniwala na kung galit tayo dito kay Marcos, ang Aquino na ang mabuti. Hindi kung galit tayo sa Aquino, si Marcos na ang mabuti. Wala na yan kasaysayan na yan mga kaibigan kaya ang bansa natin, kahit na mag-eleksyon tayo araw-araw, kung Marcos Aquino lang ang pag-uusapan natin, araw-araw na tayo mag-eleksyon. Mga kaibigan. Bakit? Laging hati ang bayan kaya hindi tayo makabuo ng isang paninindigan sa kung sino man ang gustong sumalakay sa atin. Sapagkat laging hati ang mga Pilipino. Kita ninyo ngayon sa Amerika, di ba? Hati sila Sa totoo lang, kung ang pagbabasihan mo, yung resulta ng eleksyon, hating-hati ang Amerika hindi ho ba? Ganyan ang nangyari sa atin matagal ng panahon. Hati tayong mga Pilipino. Laging ang pinag-uusapan natin, kung hindi ka Marcos, dapat Aquino ka. Kung hindi ka naman Aquino, dapat Marcos ka. Wala na. Sila ba ang dahilan kung ba't nilalang itong Pilipinas? Isang malaking katarantaduhan niya. Kaya ang corruption, hindi ho natin masusugpo yan. Diba? At nakita naman ninyo ginagawa ngayon. Pinagsasamantalahan tayo. Diba? Minamanipula nitong kasalukuyang administrasyon iyang pagiging hati ng mga Pilipino. Yung pagkakaroon ng hindi ang iniisip hindi yung talagang ikabubuti ng Pilipinas kundi ang iniisip dapat ang maupo ito. Dapat ang maupo ito. Hindi. Ang dapat maupo dito, hindi dapat identified sa dalawang panig na yan.
Sapagkat hindi na ho matatapos yan. Hindi na natin matutuldukan yan. Nakita ninyo si Ramos, kahit ganun si Tabaco noon, mga kaibigan, nung siya na nakaupo, wala nang Marcos sa kanya, wala nang Aquino sa kanya. Mga kaibigan, yun ang isang kabutihan kay Ramos noon. Kailangan nga lamang, siyempre, hindi naman mawawala yung anomalya, di ba? Marami ding na-discovering anomalya sa panahon ni Ramos. Pero yun ang pinakamagandang, nakita naman ninyo, yung administrasyon ni Ramos noon, walang magulo. Kaya tayo nagkakagulo dahil dun dun sa Marcos Aquino. Kalimutan na natin yan. Kung humahanga ka man dyan, gando na lang tayo, parang humahanga tayo kay Rizal, di ba? Humahanga tayo kay Bonifacio, di ba? Pero sa atin na lang yun. Di ba? Bakit natin pag-aawayan yung paghanga natin sa kanila? Di sarilinin mo, di ba? Dapat ang iniisip natin pagdating sa mga mamumuno sa ating pamahalaan, kung sino yung makabubuti sa bansa natin. Sabi ko nga, di ba, pinagsasamantalahan ngayon ng kasalukuyang administrasyon, hindi lang kayo marunong bumase. Ito si Bongbong, pinapaasa nila. At saka ang isang dahilan ngayon, ito tatapatin ko kayo. Basa ko dito sa ginagawa ngayon nila Marcos, tsaka nitong sila Kalida. Alam nyo kung bakit sila nagpapail ng ganyang kaso? Hindi dahil sa bias, totoong bias, si Leonen. Wala namang hindi bias dito Di ba? Pero ang pinag-uusapan dyan yung kaso. Talagang ganon. Merong desisyon na hindi pabor, merong desisyon na pabor. Ngayon, nasa lahat na ng maestrado yan kung alin ang kanilang pagbobotohan. Kung saan sila boboto. Kung boboto sila doon sa desisyon ng ponente o boboto sila sa desisyon o sa isinulat na dissenting opinion. Ngayon, ano ang intensyon nito? Bakit biglang-bigla nakita nila na ginawa nila itong naging biglang agresibo si Bongbong ngayon. Nakita ko pa, pinatay ko lang agad Nagpe-press conference sa live stream. Mga kaibigan, mas marami pa nanonood sa atin kaysa sa kanya Ngayon, pinatay ko na, hindi ko na pinakinggan. Ang narinig ko lang itong urgent omnibus motion na kanilang inihain. Magtataka kayo, kasi no isang araw lang, ang sabi niya, wala akong pakialam dyan sa ginagawa niyang si Kulangot, Kalida, at saka ni Katok, Gadon, mga kaibigan, Utorni Gadon. Ngayon, alam niyo kung bakit? Kasi, ang lumalabas na panalo ngayon sa eleksyon sa Amerika, itong si Biden, mga kaibigan. Delikado sila. Kasi si Bongbong, putok na putok yan, na kumikilos yan. Ito ngang kaso-kaso na ito, ano lang ito Kumbaga kung makakalusot dito, kung hindi, ang talagang pakay, ang plan B, yung makatakbo siyang presidente sa 2022. Ngayon, kaya nila ginagawa ngayon, biglang mabilis ngayon ang kanilang ginagawa para silang nahihilong talilong. Dahil kung si Biden na nga ang presidente ng Amerika ngayon, tagilid siya. Yung kanyang ambisyon na maging presidente, magiging malabo na. Bakit? Unang-una ito itong mga kabuktutan sa
kasalukuyang administrasyon. Itong si Biden, dahil nga Democrat yan, yung mga Democrat ayaw niyan. Yung mga nakikita natin ngayon na ginagawa sa kasalukuyang administrasyon, kontra sila sa ganyan. Yung paglabag sa karapatang pantao. Hindi ba nga kamakailan merong naghain ng panukalang batas na kapag hindi nila naipaliwanag at tinigilan yang human rights violation dito sa Pilipinas, maraming parusa ang ipapataw ng Amerika sa mga sangkot sa ganyang kaso. Hindi ba? Democrat yun, yung babae. At dahil kung si Biden ang magiging presidente ng Amerika, mga kaibigan, magiging mabilis na maipapasa yung bill na yon sapagkat ang Senado at saka ang kanilang Kongreso baka makontrol na ng puro Democrat, mga kaibigan. So, ano mangyayari? Itong ginagawa nila laban dyan sa mga protesta na yan, hindi kikilalanin yan. Alam nyo, ang Amerika, democratic, ano nga sila, di ba? Democrat, di ba? Pro-democracy yan. Bagay, kahit Republican, pro-democracy yan, mga kaibigan. Pero itong mga Democrat ay hindi papayag yan. Kontra sila sa mga ganyang sa mga ganitong klase ng pamamalakad ng gobyerno saan man bansa. Ayaw nila yung mga nilulupig ang mamamayan, yung parang totalitarian ang dating, mga kaibigan. Hindi nila pinapayagan na mabaluktot ang saligang batas o kaya binababoy ang saligang batas. Kaya gano'n na lang ang pagmamadali at pagsisikap ngayon nitong si Bongbong Marcos para ika nga ay mamaniobra nila. Nag-iisip sila ng mga paraan kung paano nilang mamaniobrahin na kahit maupo si Biden, maging vice president siya. Di ba? Sa pamamagitan ng baluktot na desisyon ng Korte Suprema. Pag naging vice president siya, nakapwesto na siya. At wala na makapipigil sa kanya, sa kanyang pagtakbo. Pero kung hindi ka nakapwesto, kahit anong takbo gawin mo sa 2022 election, malabo ka na. Sapagkat hindi sinusuportahan ng Amerikano at kontra sila dyan. Lalo na itong Democrat ay laban yan sa mga totalitarian regime. Laban yan sa mga gobyerno na binababoy ang sarili nilang saligang batas. Laban yan sa mga paglabag sa karapatang pantao. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Are you desiring cheesecakes and tres leches cakes? Big or small appetite, we are here to satisfy your sweet cravings. Like our FB page, Sugar Baby by Anna and AJ, for you to see our products. PM us for your inquiries and orders. Sugar Baby by Anna and AJ, the best quality cheesecakes in town. Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap. Nakakagutom. Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR, for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Si Lapid,
Bumabanat. Lapid Fire. Ito namang si Solicitor General Jose Calida, parang siya abogado ni Bongbong eh. Akalain mo siya rin. Ha? Lumalakad din para si Leonen ay ipa-inhibit do sa kaso ni Bongbong Marcos. Di ba unang ginawa ni Calida hinihingi yung tinatakot, di ba? Yung Supreme Court Justice, masama na yan, yung ginagawang yan. Pananakot na yan sa mga maestrado. Mabuti na lang, hindi pumayag ang Chief Justice ng Supreme Court na ipalabas yung SALN. Dahil kung gagawin niya yun, halatang-halata na sa buwatan. Hindi ba? At wala nang kwenta ang Korte Suprema. Sapagkat ang Korte Suprema, yan ang huling pag-asa ng isang napagkakaita ng katarungan. Sapagkat yan ay may kapangyarihan na maipagkaloob ang katarungan sa isang naagrabyado na hindi pwedeng impluwensyahan ng ibang sangay ng ating pamahalaan katulad ng executive at ng legislative. Pero pag nangyari yun, mga kaibigan, wala na po. Sira na ang institusyon. Wala na ang ating saligang batas. Katulad niyan, di ba, kanina napanood ko, nanumpa daw sa kanyang pwesto bilang bagong speaker. Itong si Velasco. Kanino nanumpa? Sa presidente ng Pilipinas. Mga kaibigan, ganun ba yun? Mag-o-taking ka sa presidente ng Pilipinas? Ang pangit, di ba? Mga kaibigan. Sapagkat yan magkahiwalay yan Magkahiwalay na sangay ng pamahalaan yan Nawala na yung yung pagkakahiwalay ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Yan pa lang nagpapakita na bastusan na ang ginagawa. Pinakikita. Utang na loob daw. Nagpasalamat pa. Utang na loob daw kay Presidente Digongyo kaya siya naging speaker. Mga kaibigan, ganun ba yun? Siyempre, hindi nila sinunod Yun talagang proseso para ka maging speaker. Kasi ang isinunod nila, si Digongyo ang nagtalaga sa kanila. Kaya nga nagkaroon ng compromise, di ba? Ng term sharing, mga kaibigan. Sapagkat ang nasunod sa kung sino magiging speaker of the House, si Presidente Digongyo. Si Ka-Percy Lapid. Bumabanat. Lapid Fire. Ganon din dito. Wala na Ginigiba na. So, itong sila Bongbong siguro, nababahala sila na baka si Biden na nga ang presidente, most likely, di ba? Pinag-ahandaan na nila, inihahanda na nila yung kanilang sarili sa maaring, alimbawa, yung kaso, mababaliwala na yan. Talaga naman baliwala yung kaso nila Kasi itong ginagawa nila, halatang-halata, binabraso nila yung desisyon. Hindi ba? Tapos sasabihin mo, kwan yung bias. Kaya maging bias siya, kaya hindi. Supreme Court Justice yun. Nasa kanya na yun. Unang-una, ilan na lang ang appointee ni Noynoy Aquino dyan? 3 na lang sila
Kahit hindi mo brasuhin niya, mananalo pa rin kayo sa kwan sa dissenting opinion Di ba? Kung babaluktutin mga kaibigan Di ba? Ng mga maestrado ng Korte Suprema. Ang katarungan, ang katotohanan. O, isipin ninyo yan. Yun ang dahilan na nakikita natin dito, mga kaibigan. Kinakabahan sila. At saka meron ako narinig Hindi ko lang malaman kung yun announcement ng kampo ni Biden na walang mababago sa policy ng Amerika tungkol sa West Philippine Sea. Meron akong narinig na pronouncement na ganon. Hindi ko lang matiyak kung sino sa kampo ni Biden ang nagsalita. Pero napanood ko very brief Alam niyo naman ako sandali lang manood ng mga balita, iskan lang tayo kahit sa pagbabasa ng dyaryo. Hindi naman natin binabasa ng buo ang mga balita, kundi ini-scan lang natin. Ngayon, yan ang tunay na dahilan. Ito sila, Kalida at saka si Marcos, magkakampihan. Kaya nga, nakakatulong yung ginagawa nilang pananakot sa Korte Suprema dito kay Pangulong Duterte. At gusto ni Pangulong Duterte yan. Gusto niya lahat tinatakot. Lahat takot. Yun ang gusto niya. Alam nila Kita mo, yung mga nananakot, yun ang mga napupwesto, hindi ba? Yung pinakamalakas manakot. Mga kaibigan. Yan ang gusto nila. Kailangan takot lahat sa kanila. Tapos palalabasin, walaan niya kaming pakialam dyan. Pagkahalatang-halata na, sukol na, katulad ngayon, sukol na itong si, alam na itong si, anong tawag dito, si Kalida na government lawyer ng gobyerno, mga kaibigan, abogado ng gobyerno, hindi ni Bongbong Marcos, nag-aabogado kay Bongbong Marcos, it goes without saying, sabi nga, stressing the obvious. Hindi ba? Sa English, mga kasabihan, stressing the obvious. Garapala na. Na suportado ng Malacanang ito. Itong ginagawa nilang panghaharas. Harassment ito Mga kaibigan Di ba? Nagumpisa sa salain, di ba? Tapos ngayon inhibit naman daw. Kasi daw, hindi bumoto. Bakit? Meron bang mandate ang Supreme Court na kailangan sa desisyon bumoto sila pare-pareho? Yun nga ang Yun nga ang kalakaran sa Supreme Court Numbers game Dahil may karapatan sila, may kapangyarihan sila na bumoto kung saan nila gusto, kung sa dissenting o doon sa sa ponensya, mga kaibigan. Hindi ba? Ganun kasimple lang yun. Tapos sasabihin mo, bias. Di lahat na ng desisyon ng Korte Suprema, bias. Hindi ba? Anong desisyon ng Korte Suprema ang hindi kinontra? Di ba? Na meron ponensya tapos walang kumontra. Anong desisyon? Kung totoo yan kung yan ang argumento ninyo, pagbawal na ang dissenting opinion. Di ba? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Inulit ng Korte Suprema itong nauna na nilang babala, dito kay Bongbong Marcos at kay Vice President Leni Robredo. Dapat, alam nyo, i-address ng Korte Suprema, dapat i-contempt nila si Bongbong yung kampo ni Bongbong Marcos Kasi kung nagpapalitan man ng sagutan itong si
Vice President Robredo sa mga paratang ni Bongbong ng kampo ni Bongbong Marcos, natural lang na gawin niya yun. Ang sabi nga, there is such a thing as self-defense. Mga kaibigan, walang masama doon. Kasi dati na silang pinagsabihan Ano masama? Yung pinagmumulan. Bakit si Bongbong hindi nila diretsahang maikontempt? Nagbabala na sila nung una Kaya lang sumasagot si Vice President Leni Robredo sapagkat kailangan nilang idepensa ang kanilang sarili. Hindi ba? Lalo na mga bastos yung mga tagapagsalita ni Marcos, di ba? Puro babo yan mga kaibigan Kaya nga ang sabi ko dapat ang mga magpresidente ng Pilipinas ngayon, kamukha ni Justice Carpio, ibalik natin yung honor ng mga nasa gobyerno. Yung pagiging honorable na wala nababoy Mga kaibigan masahol pa sa lokal Ang naging itsura itong national government natin, baboy na baboy, mga kaibigan, sa laula na. Kailangan natin yung mga honorableng tao na ang ilagay natin. Mga kaibigan, saka nakakita nagmumura, di ba? Ano sabi ng mga pinandidirihan sa TV? Pineplay nila yung tapos pinag-uusapan nila, walang tumatawa doon sa mura. Alam ba ninyo kung tutuusin mo yung PI na mura, walang ganong mura sa Japan Ang mura lang nila ron, mga bakero, kunero. Mga katumbas lang nun, tanga, bobo, gago. Pero walang PI. Kaya hindi sila natatawa ron habang ina-analyze nila. Ano itong sinasabi nito? Di ba? Naipakita natin dito. Mga kaibigan, sipin ninyo, pinandidirihan. Pagkatapos yun daw face mask hugasan mo ng gasolina. Mga kaibigan, pinandirihan din Masasabi ba ng matinong tao yun? Tapos, para makapagsip-sip, ito si Boy Finger, Locsin, ang sabi paano raw kung tama? Hindi tama. Baka ibig mo sabihin may tama. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, medyo kapos na ang oras natin sa mga nakikinig sa atin sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At sandali, magpapaalam lang tayo sa ating mga taga-subaybay sa DWBL, pero wag po kayong alis dahil tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang mga mensahe. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget.
Tally and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A 00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tally and Tiago.